Bakit nga ba kailangan ng certified parent stock sa pag-aalaga ng manok? Sa pag-aalaga ng manok, lalong-lalo na kung ang layunin natin ay pang-itlog, pang-breeding o pang-negosyo. Isa sa pinakamadalas na tanong ay, bakit pa kailangan natin ng certified parent stock kung pwede naman yata ang magpalahi kahit hindi certified ang magulang? Ang sagot dito ay simple lang. Hindi lahat ng sisiw ay pare-pareho at nagsisimula sa lahat sa magulang. Ano nga ba ang certified parent stock? Ang certified parent stock ay mga manok na galing sa kilalang breeding company. Dumaan sa mahigpit na genetic selection, may malinaw na record ng dami ng itlog, laki at kulay ng itlog, tibay sa sakit, feed efficiency at adaptability sa klima. Ito ang ginagamit para makagawa ng high-performing F1 chicken. Unang dahilan kung bakit natin kailangan ng certified parent stock. Ang una ay siguradong genetics at hindi swertehan. Kapag certified ang parent stock, alam mo kung ilang itlog ang kaya nilang ibigay in 1 year cycle. Predictable kung kailan magsisimulang mangitlog at pantay-pantay ang kalidad ng manok. At kapag hindi ka naman gumamit ng certified parent stock, pwedeng maganda sa simula at pababa ang performance habang tumatagal. Sa poultry business kasi, mahalaga ang consistency at hindi ang tsamba. Pangalawang dahilan, bakit malakas ang F1 pero bagsak ang F2? Ito ang madalas na hindi naintindihan ng backyard breeders. Ang mga commercial breeds tulad ng Dominant CZ, Isa Brown at Highline ay produkto ng controlled breeding at dinisenyo para sa isang generation lang o yung tinatawag nilang F1 o Filial 1. Kapag pinarami mo ang F1, ang magiging anak nila ay F2 o yung second generation. Ang epekto nito ay naghahalo-halo ang genes, bumababa ang egg production, uniformity at disease resistance. Kaya sinasabi ng mga experts, huwag paramihin ang F1. Pangatlo, mas matibay sa klima at stress. Ang certified parent stock ay sinubok sa iba't ibang klima. Pinili ang mga kayang tiisin ang init, makarecover sa stress, magpatuloy mangitlog at may pabago-bago sa environment. Kaya naman kahit sa Pilipinas ay mainit, mahalumigmig at pabago-bago ang panahon, ay mataas pa rin ang survival at productivity. Ang pang-apat, mas mataas ang kredibilidad sa market. Kung balak mong magbenta ng sisiw, magbenta ng itlog, lalong-lalo na kung free range o yung premium egg, at gumawa ng sariling brand, mas tiwala ang buyers kapag malinaw ang pinanggalingan ng manok, alam ang linya ng breed, at hindi halo-halo. At siguradong mas madaling magpresyo ng mas mataas kapag may tiwala ang customers. Panglima, mas matipid sa pagmatagalan. Oo, mas mahal ang certified parent stock sa umpisa, pero sa katagalan, mas kaunti ang mortality, mas consistent ang itlog, mas kaunting reject, at mas stable ang kita. Samantala, ang hindi certified parent stock, mura sa simula, pero mas mapamahal ka pagdating sa huli. Ang simpleng analogy ay isipin mo ang manok ay parang binhi ng palay. Certified parent stock o yung tinatawag nilang rehistradong binhi, at yung backyard parent stock naman ay yung binhing galing sa tira-tirang ani. Oo, parehong tutubo pero magkaiba ang ani at kalidad. Ang conclusion ng vlog na ito ay kailangan natin ng certified parent stock dahil unang-una, sigurado ang genetics. Pangalawa, consistent ang performance. Pangatlo, iwas bagsak sa susunod na generation. Pang-apat,
mas matibay sa klima at sakit. At ang panghuli ay yung mas pangmatagalang negosyo. Sa poultry kasi, ang tunay na puhunan ay hindi lang pakain, kundi genetics.